Friends of the Divine Mercy Missionaries presents Rays of Mercy Healing Online. Friends, let's welcome, with all the love and mercy of the Lord, Kuya Rene. Good evening, brothers and sisters in Christ, Luzon, Visayas at Mindanao. Good afternoon and good morning sa lahat ng mga kapatid natin all over the world na kasama natin lagi sa ating programang Rays of Mercy Healing Online. Another blessed day, punong-puno na naman ng himala at pagpapala, especially sa araw na to, ay talaga namang bubuhos ang biyaya ng Panginoon sa lahat ng nananampalataya sa Diyos. Bakit? Dahil ngayon ay Pentecost celebration, one of the greatest, amazing, most blessed day para sa sanlibutan, para sa ating lahat, my dear brothers and sisters in Christ. Kaya hindi lang natin ito kiniklaim, pero talagang mangyayari ang lahat. Marami na namang mga imposibleng mga bagay na hindi kaya ng tao na gagawin ng Diyos sa ating lahat, sa akin at sa lahat ng mga may sakit. Yung mga kahilingan na parang mga imposible, yung mga sakit na parang imposible, yung mga parang talagang wala nang pag-asa. Ngayon ay magkakaroon, mga kapatid, dahil inuulit natin ang programang ito na talagang punong-puno, sigsig ng pagpapala sa ating lahat. At ito na ang talagang himala na inantay natin dahil kapag dumating ang banal na Espiritu Santo, ang lahat ay magiging mabuti. Again, my dear brothers and sisters in Christ, welcome sa ating programang Rays of Mercy, ang programang punong-puno ng biyaya, himala at pagpapala kung saan tumutugon ang Panginoon sa ating mga dasal, karaingan at kahilingan. Again, my dear brothers and sisters in Christ, nasa iyo ngayon, sa iyong paniniwala, ang pagdating ng biyaya. Basta magtiwala ka. Ang sabi nga lang na doon sa paanan ng ating imahe, Jesus, I trust in you. So brothers and sisters in Christ, meron po tayong mga announcement at ngayon po ay yung po parang Facebook page natin, no? Like and share po. At ito po yung pinakamahalaga, my dear brothers and sisters in Christ. Alam nyo ba na kayong nanonood ay pwedeng maging kasangkapan ng Diyos, maging kagalingan ng mga taong mayroong mga sakit, lalo na inyong mga kaibigan. Kung kayo, i-share nyo lang itong page natin na to, share nyo po ito, ang ating programa, send sa kanila pag nakapanood dyan at maniwala kayo kapag sila'y tinouch ni Lord. Nang dahil sa inyo, ay talagang kalulugdan tayo ng Panginoon. Tulong-tulong tayo sa gawain, my dear brothers and sisters in Christ, lalo tigit sa ating panahon. Maraming nangangailangan, maraming nalulungkot, maraming natatakot, maraming nawawalan ng trabaho, maraming nawawalan ng pag-asa, pero ikaw ay pwedeng merong gawin. So, brothers and sisters in Christ, wag mong kaliligtaan at wag mong kalimutan ng ating mga kaibigan. Ang sabi ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Sama-sama po tayo sa gawain, my dear brothers and sisters in Christ. Tayong lahat ay gagawing kasangkapan ng Diyos sa paggawa ng maraming kabutihan. At unulit ko, ikaw din ay pwedeng maghimala. Bakit? Ikaw ang magiging channel of grace ng ating mga kaibigan. Share, mga kapatid. So, meron pa pong isang magandang balita. Ngayon po ang ating Friends of the Divine Mercy Missionaries ay bukas na po ay mula sa kalangitan. Pwede na po tayong mag-enthroned all over the Philippines and abroad. No? Sa abroad po ay pwede tayong mag-virtual sa pansamantala. At pwede tayong magtayo ng cluster and chapter. Yung pong mga may interest na maging bahagi ng ating propagation of the Divine Mercy to spread the devotion of the Divine Mercy, ring us up. Kunin niyo po yung number 099999 0000626 ay pupuntahan po natin kayo, my dear brothers and sisters in Christ, kung saan man po kayong sulok ng Pilipinas
ay aabutin namin kayo, my dear brothers and sisters in Christ. Tulong-tulong ay magpapatuloy tayo sa paglago ng ating misyon na ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. So brothers and sisters in Christ, inuulit po natin, nakabukas na po ang ating friends, missionaries, sa lahat ng enrollment, pagtatayo ng cluster. Ang katotohanan, meron kagad mabuting balita. Bakit? Kasi meron po tayong meron na akong 3 nakausap, ito'y talagang mga devotees na rin dyan sa Pasacao, Camarines Sur at Naga City. Babatiin ko po sila, ipupuntahan natin itong mga kapatid natin, sila Jory Hermoso, Maricon Abiog, Nemia Rubio Gutse, Linda Albicibor, Nancy Totanes, Ronnie Pelices, Rechilda Velarde, Emilina Dischiosa, Elsa Llorin, Malu Banares ay mga taga Naga City at saka Pasacao, Camarines Sur. Magiging bahagi po sila ng ating misyon. At ganun din, meron po na tayong nakausap na rin, coming na rin po, dyan po sa Goa, Camarines Sur. Ay, dyan din po sa Bicol, my dear brothers and sisters in Christ. Binabati rin po natin si Sister Sally Pacamara. Abangan nyo po kami sa aming pagdating dyan sa mga susunod na mga araw. Another one in addition, dyan po sa Bulang Sorsogon, ang ating kapatid na si Mila Binaventura. Ay babatiin din po natin yung ating mga kapatid na kanyang kasama, si Mercy Fernandez, Brizuela family, Rosa Grino and family, Rhea Grutas, Olympia Pahe, Arlene Grino. Yan po yung ating mga kapatid na mga mauuna sa ating pagbubukas ng ating provincial clusters. So brothers and sisters in Christ, ikaw na nanonood dyan, saan ka ba? Nandiyan ka sa parting Pangasinan, nandiyan ka sa parting Pampanga, nandiyan ka sa parting Malabon, paakyat ng La Union, papunta ng Baguio, papunta ng sa lahat. Pupuntahan po namin kayo kahit saan, kahit sa Visayas, Mindanao. Bubuksan po natin ang pintuan. Bakit? Ito po ang gusto ng Panginoon sa ating lahat, my dear brothers and sisters in Christ. So isang magbuting balita, sa pagdating ng Banal na Espiritu Santo, tayong lahat ay talagang gagamitin ng Panginoon at maraming mga tao na siyang kanyang pagpapalain, my dear brothers and sisters in Christ. Greetings po and prayers, of course, sa ating mga OFW, overseas Filipino worshipers, Filipinos all over the world. Awang Codillo dyan po sa Abu Dhabi, mga kapatid natin sa Abu Dhabi at saka sa Dubai. My dear brothers and sisters in Christ, yung chapter natin dyan, mga kapatid ko muna sa Abu Dhabi at saka sa Dubai, ay patuloy po kayong maglingkod sa Panginoon at talagang aabutin kayo ng Panginoon sa lahat ng mga biyaya at pagpapala. Again, Awang Codillo, Desiree De Leon, Emily Perillo, Emma Tonato, Joanne Florendo, Josephine Narbasa, Josie Bernal, Catherine Rose Carillo, Lehani Castillo, Mila Edpanila, Renz Labao, dyan po sa Brunei, ang ating mga kapatid na si Joseph James Alibio, Virgie Grutas and family, sa California, Raymond Lo, Ching Macanano, sa Canada, Dulce Jose Science and family sa Canada, Marisa Hugo, Rolando and Beng Betsaida, Rose and Ann Pati Mayalong, Ruby Esponicilia, and mga taga-Canada sa Croatia, Europe, Christine Constante. Sa Dubai ulit, ang ating mga kapatid na sila Belinda Alcantara, Candice Claire Arban, Curly Santiago and family, Donna Fe Cruz, Giovanni and Rochelle Rustia, and Rosel and Green Dapon. Diyan po sa Finland, Edwina Premasio, Carlito Glyza and Remedios Amorin dyan sa Florida, and Florpil Regan. Diyan po sa Germany, Melinda Napes. Sa Hong Kong, Jennifer Belando, Melody Balano, Nazel Guardian. Diyan po sa Italy, Agnes Signorini. Okuyama family sa Japan. Sa Jeddah naman, Lovely Rustia. Sa Kuwait, Gian Carlo Carillo. Diyan po sa Maldives, Micaela Joy Lopez. Sa New Jersey, Tess Alabata. Sa New Zealand, Michelle Marie Ligaspi. Sa Oman, Rosita Reyes. Sa Qatar, Bernie Valdez, Joy Ramirez and family. Dionisio Pahayahay and family sa Quebec, Canada. Sa Saudi Arabia, Ariel Dig, Belen Hubilla, Enad Espinosilia, Jasen and Jasper Alcuzar, Jonathan Bazares, Landy Cabido, Monching Bayrante,
Resty Homo, Rodelio Bensi, at ang mga kapatid po natin mga seafarer na naglalayag sa mga karagatan, patuloy na iniingatan ng Panginoon ay pagpapalain kayo ng Diyos at talagang hindi kayo pababayaan ng ating Panginoon. Patuloy po namin kayong pinagdadasal. Alejandro, Romeo, Rex, and Herman Marpa Jr., Arnie, Joanne, and Arsenio Rustia Jr., Edgardo Brigitte, Eduardo Huete, Jane and Brian Amorin, Joy Prires, Jupiter Pelicano, Lemuel Lugod, Mark Genesis Tahanlangit, Peter Lou Arpa, Rezel Espina, Rickson John Salvador, Ryan Medio, Teopilo Wilfredo and Benaventura Kapampangan Jr. Sa Singapore, Janet Diana Licera, J. Chiong and family. Sa South Korea, Alan and Josephine Lopez. Sa Spain, ang ating mga kapatid na si Leonor Quiroz, Ramil and Razel Reyes. Diyan po sa Taiwan, Hangelo and Spina and family. Charlene Duan, Gay Colera, Gay Desalit, Ivy Rustia. Sa Texas po naman, May and Rod Mendoza. Diyan po sa Thailand, Justice Marie Dasmariñas. Sa UAE ulit, Gerardo Edang, Joby Alcabasa, Vincent Oliveira sa UK. London, Bibet Galvez. Sa US of A, Angelita, Romeo and family. Cesar and SP Mariano. Dinar Noriega and family. Jonah Limpin and family. Priscilla Berry, Bunny Adams and family. Victor and Maribic Labog. At binabati po natin ang ating they're writing right now, Fatima and David Lyman dyan sa Chicago, US of A. So brothers and sisters in Christ, marami pong gustong magpasalamat. Unang-una na, ang ating mga kapatid, panoorin po natin ng kanilang pasasalamat. Magandang hapon po. Ako po si Sister Becky Garcia. Nais ko pong ibahagi sa inyo yung nangyari sa akin noong April 6. Ako po ay swab test. Kinabukasan dumating yung result. Ako po ay positive. Dinala pa ako ng Mount Zion facility. Kinabukasan dinala ako ng Rehab Liang. After 4 days po, dinala ako ng Centro Hospital. Doon ako po ni laboratory ng CT scan, CBC, X-ray. Kinabukasan dumating yung result. Ako po ay mild COVID, mild pneumonia. After 8 days po, sabi ng doktora sa akin, pwede na akong lumabas ng hospital kasi magaling na ako. Maraming salamat sa Friends Prayer Warriors sa mga dasal nyo, kay Brother Ren Tumang, na siya yung ginamit na instrumento ni Lord para padaluyin ang pagpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. At higit sa lahat sa ating Divine Mercy, na nandyan lagi siya para pag tumawag tayo sa Kanya, tinutugon yung mga kahilingan natin. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Amen. Ako si Antoinette Claire Yaranon, taga Loregas, Cebu City. Napo akong pagsalamat sa Ginoo nga iyan ginugog ako mga pag-apo nga makapasar ko sa pharmacy board exam. And karon ako na sa ipangayo niya nga magpadawat ko dayon sa trabaho. Kung iya gyapon gidungog nga nakaroon na ako trabaho. O daghan kayong salamat, Lord, o sa Race of Mercy. Blessed evening, brothers and sisters in Christ. I just want to share with you the goodness of our Lord Jesus Christ. Last month po ay namatay ang bayaw ko sa sakit na COVID. At ang asawa ko po at ako ay exposed sa kanila. Ilang beses niya pong kinausap ang kanyang kapatid na may sakit. Hanggang sa namatay na po siya. At pinagpray ko lang po na huwag po kaming magkaroon ng symptoms ng COVID. At sa awa po ng Diyos, hindi niya po kami pinabayaan na magkaroon ito. And after po na malibing yung bayaw ko, nakasama ko na po sa pagpipray ng chaplet ang aking asawa. Dati po, mga anak ko lamang ang aking nakakasama sa pagdadasal ng chaplet. Pero sobrang pasasalamat ko po sa ating Panginoong Jesus sapagkat nakasama ko na po siya sa pagdadasal ng chaplet. Napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat hinihiling ko po ito sa Kanya at unti-unti niya na pong sinasagot ang aking mga kahilingan. Salamat po, Lord God, sa lahat ng pagpapala, Panginoon. Salamat po sa Race of Mercy dahil
lagi ko po siyang ipinagpipray. At sa atin pong community prayer, salamat po Lord God sa pagsagot sa aking mga kahilingan. Bumubuhos ang biyaya ng Espiritu Santo sa ating lahat. All things are possible. Mga kapatid, kayo na nakakaranas ngayon ng sakit ng katawan, yung mga kapatid natin na natatakot, my dear brothers and sisters in Christ, ang Espiritu Santo ang siyang magpapalaya sa atin. At ang lahat ng ating mga pangangailangan, anuman ang ating mga kahilingan, my dear brothers and sisters in Christ, tonight, sa araw na to, at yung makakapanood pa nitong programang ito, my dear brothers and sisters in Christ, I claim the victory. Tayong lahat ay hindi iwan ng Panginoon dahil napakabuti ng ating Diyos na buhay. At alam naman natin kapag ang isang bagay na ipinag-uutos ng Diyos ay ating ginagawa at sumusunod, ay talagang maraming mga rewards. So sa gabing ito, my dear brothers and sisters in Christ, pag-uusapan po natin ang isa pa sa pinakamagandang topic, you will prepare the world for my final coming. Ganyan po katiwala ang Diyos sa ating lahat. Dahil alam niya, tayo'y kanyang nilalang. Tayo'y kanyang mahal. Alam na natin niya ang ating kapasidad. Pag lahat ng hindi natin kaya, siyang magtutuloy. Siyang magbibigay ng biyaya, ng karunungan, kalakasan, lahat ng kailangan natin, my dear brothers and sisters in Christ. Magtiwala lamang po tayo sa ating Diyos na buhay. So again, my dear brothers and sisters in Christ, anong sinasabi niya sa diary 429? You will prepare the world for my final coming. Ito'y sinabi niya kay Saint Faustina. No? At yan ay nagpapatuloy na sa ating lahat. Sabi nga ni Sister Faustina, yung aking kamatayan ang talagang pinakasimula ng aking paglilingkod. At maraming mga saling lahi ang tuloy-tuloy na pagpapalain ng banal na biyaya at awa ng Panginoon. At ito ang pinapagawa ng Diyos ngayon sa ating kapanahunan. Kaya po lahat po ng mga propagators, lahat po ng mga devotees, ay sinasama-sama po kayo sa amin na talagang tuloy-tuloy po tayong maglilingkod sa mga anak ng Diyos. At pagsamasamahin natin ang ating kalakasan, ang ating mga tiwala, ang ating mga dasal. Kaya nga po napakarami pong gumagaling, napakaraming pinalalaya ng Diyos na buhay sa pamamagitan din ng ating mga kapatid. Pasalamatan din po natin ang ating mga prayer warriors na walang tigil, walang sawa sa pagdarasal. Imagine, my dear brothers and sisters in Christ, alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3 na oras ng banal na awa ng Diyos, alas 6 ng gabi, alas 8 ng gabi. Bukod po sa ating mga believers fellowship, araw-araw, my dear brothers and sisters in Christ, tunay nga na ating Diyos na buhay ay punong-puno ng pagpapalat, himala at pagmamahal sa ating lahat. Sabi nga niya sa pagpapatuloy ng diary, sabi niya, you cannot do anything of yourself, but with me, you can do all things. Yan po ang kanyang sinasabi. No? You can do all things. So tayong lahat, wag po nating maliitin ang ating mga sarili. Kapag ka po tayo naglingkod, alam nyo, bibigyan po tayo ng karunungan ng Panginoon. Yung ating kahinaan, bibigyan tayo ng lakas. Lahat po ng pangangailangan ng mga anak niyang tinawag niya ay talagang ipagkakalob ng Diyos ang kanyang biyaya. Again, ang sabi niya, with me, you can do all things. Anong sabi niya sa banal na Biblia, sa John 15:5, ang sinasabi diyan, apart from me, you can do nothing. Wala po talaga. Wala tayong, kapag malayo ang Panginoon sa ating lahat, ay wala pong mangyayari, my dear brothers and sisters in Christ. Mahirap tayong mamuhay, walang kasiyahan sa puso, at darating ang mga kalungkutan, ng mga sakit, pighati sa ating buhay. But with Christ, siya po ang may akda ng buhay. Siya ang magbibigay sa atin ng hininga ng kanyang pagpapala, my dear brothers and sisters in Christ. At isa pa ang pinakamaganda, no? Written in John 14:12. Anong sinasabi rito? Truly, truly, I say to you,
whoever believes in me will also do the works that I do. And greater works than this will he do, because I am going to the Father. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Alam niyo, nung ako'y bago-bago pa sa gawain, parang hindi ko mapaniwalaan ito. Nang sabi niya, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than this will he do. Sabi ko nga, paano mangyayari na Diyos siya? Ang ibig lamang po niyang sabihin, marami siyang ipapagawa sa atin, at pwede nating magawa yung mga himala sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Siyang katulong natin, siyang kasama natin. No, talagang pinagkakatiwala ang kanyang kapangyarihan sa ating lahat. At tayo'y kanyang kasangkapan ng ating Diyos na buhay. Imagine greater works than this. Sabi niya, because I am going to the Father. Ano sabi pa niya sa ating lahat, my dear brothers and sisters in Christ? Whatever you ask in my name, this I will do. So brothers and sisters in Christ, tumapat po tayo sa Pentecost. Ngayon, ano bang inihingi mo? Sabi niya, humingi ka na kay Lord. Sabi niya, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, in Jesus' name, I will do it. Ganyan pong maglingkod ang Panginoon sa ating lahat. Ganyang magmahal ang Panginoon sa ating lahat. Kasi po, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kabanalan sa paglikha sa atin, ay talagang siya ang magbibigay sa atin ng lahat ng pangangailangan natin, my dear brothers and sisters in Christ. Isa siyang Ama na banal at hindi magpapabaya, my dear brothers and sisters in Christ. So manalig ka lang sa Kanya sa araw na to, at tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabago para talagang tuluyan nating maranasan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang sabi nga sa Mark 16:15, my dear brothers and sisters in Christ, itong kanyang command, no? Sa banal na Biblia, sabi niya, go into the world and proclaim the gospel to the whole creation. Ito'y pinagbilin niya sa kanyang mga disipulo at sa ating lahat. No? Talagang pinagkalob niya ang kanyang tiwala sa atin. No? At ang maganda nito, dito naman sa diary, halos ganun din. Ito yung kanyang binilin kay Sister Faustina. You will go through the whole world and bring fainting souls to the spring of my mercy. Ito maganda sa araw na to. I shall heal and strengthen them. Nung mga bago po magkaroon ng COVID, ay talagang parang napakahirap sigurong abutin ng sabi ko, yung you will go through the whole world. Pero ngayon, ay nangyayari na, my dear brothers and sisters in Christ, sa pamamagitan ng ating ng Zoom, sa pamamagitan ng ating virtual enthronements, ay nararating natin ang buong mundo. So, yung kanyang spring of mercy ay kanyang ipagkakalob sa atin. Bukod doon, tayo ay pagagalingin. At tayo, hindi lang pagagalingin, kundi palalakasin. Marami na pong istorya yan, my dear brothers and sisters in Christ. Sana hindi kayo magsawa sa aking paulit-ulit na sinasabi na pagka tayo pinagaling, hindi lang kagalingan, mas malakas pang katawan ang ipagkakalob sa'yo. At ikaw ay tatayo, ikaw ay lalakas, ikaw ay makikisa. Marami na pong nangyari dito sa ating ministry. Kaya inaanyayahan po namin kayo na sumama sa ating banal na gawain. At ang sabi niya sa Diary 48, I promise that the soul that will venerate this image will not perish. Ito po yung ating imahe, no? Na ini-enthrone sa mga tahanan. Ngayon po ang alam kong count, more than 280 na images, no? Ang ating ini-enthrone every week, my dear brothers and sisters in Christ. Nasa 80,000 na yata tayo ng pag-i-enthrone ng mga tahanan
sa mga household, my dear brothers and sisters in Christ. Tunay nga na alam kong nalulugod din ng Diyos. Pero hindi pa. Marami pa po tayong gagawin katulad ng aking sinabi kanina. No? Bukas na po ang ating tahanan ng ating komunidad sa lahat ng mga gustong maging bahagi ng ating propagation of the divine mercy. Mga devotees, sama po kayo at sama-sama po tayong maglingkod sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatid na naghahanap ng ikabubuhay, mga dear brothers and sisters in Christ. Ano pang sabi niya? I also promise victory over its enemies already here on earth, especially at the hour of death. I myself will defend it as my own glory. Tingnan yung protection, my dear brothers and sisters in Christ. Kahit yung mga enemies natin, ito yung mga masasamang espiritu, tayo ay aalagaan ng Diyos at hindi tayo pababayaan ng ating Diyos na buhay. So my dear brothers and sisters in Christ, ito po ang banal na kamay ng Panginoon para sa ating lahat. Ang sabi niya sa Diary 1074, do whatever is within your power to spread the devotion to my mercy. I will make up for what you lack. Ito po, no? Napakalinaw at ang ganda-ganda ng sinabi ni Jesus na pinasulat kay Sister Faustina. Gawin ninyo ang lahat ayon sa lakas na meron ka to spread the devotion to my mercy, and I will make up for what you lack. No? Sagot ng Diyos, ang lahat ng mga pangangailangan, yung hindi na natin kaya, itutuloy ng Diyos. At siya ay tayo makakasumpong ng mga himala ng ating Panginoong Diyos. When a soul approaches me with trust, and sabi niya, I will feel such an abundance of graces that it cannot contain within itself, but radiates them to other souls. So, ang bawat isa sa atin, kung tayo lalapit lang, no, sa tiwala ng Panginoon, pupunuin tayo ng mga malawak na grasya ng Panginoon na halos tayo talaga ay mapupuno ng biyaya. And it will radiate from the many souls. Ito po yung ating ginagawa. No? Kaya nga po, nakakatuwa, no? Dahil alam kong nakaharap na naman tayo sa mas malaki pang gawain dahil sa mga susunod na mga panahon, siguro sa tulong at biyaya ng Diyos, napakarami po nating pupuntahan sa buong Pilipinas. No? Kahit hindi po natin, yung ating mga kapatid sa abroad, meron na po tayong enthronement, no? Sa abroad. So brothers and sisters in Christ, kailangan po namin ng mga manggagawa. Lalo tigit, maging tapat lamang po tayo, talagang sama-sama po tayo sa gawain ng ating Diyos na buhay. So brothers and sisters in Christ, sabi niya, babalikan po natin ang sabi niya kanina, no? I shall heal and strengthen them. Ang banal na Espiritu Santo sa araw na to, na tayo nagse-celebrate ang buong simbahan natin, sa buong sanlibutan, we are celebrating the Pentecost celebration, the outpouring of the Holy Spirit. My dear brothers and sisters in Christ, tayo po ay dudulog sa Panginoon. Ikaw na nakahiga ngayon na nahihirapan, huwag kang matakot. No? Meron kang pag-asa, may pag-asa tayong lahat. Dandyan si Lord sa iyong kinalalagyan sa mga oras na to. Tayo, ikaw ay manampalataya, tayong lahat. Napakarami na po, mahigit na 1 taon na po tayong binibiyaan ng Panginoon. Libo-libo na po. Siguro hindi namin binibilang sa sobrang dami. Hindi lang during this time of COVID, my dear brothers and sisters in Christ. For 30 years ang ating ministry ay matagal na po pinagpapala sa maraming healing seminars, sa mga healing sessions, hanggang sa kapanahonan natin. Kaya magtiwala po kayo sa Diyos, my dear brothers and sisters in Christ. Samahan niyo po ako sa ating prayers. Tayo po'y dumulog. Huwag po kayong manghina. Tayo po ay manampalataya sa ating Diyos na buhay. O Diyos sa mga makapangyarihan,
Sa araw na to, aming Panginoon, ibuhos mo ang iyong biyaya. Ibuhos mo, Lord God, the tongues of fire na siyang magpapagaling at magpapalaya sa aming lahat. Sa lahat ng aming mga kahilingan, O Diyos, karaingan, aming Panginoon. Lalo tigit ang mga nasa banig ng karamdaman, aming Panginoon. Hipuin mo ang kanilang mga buhay. Bigyan mo sila ng iyong hininga, O Diyos. Bigyan mo sila ng kalakasan, O Lord. At nawa kaming lahat ay makasumpong ng iyong pagpapala, ng buhay at tiwala sa iyo, aming Panginoon. At ang iyong race of mercy, O God, patakan mo kami ng iyong banal na tubig at dugo, O Diyos, upang ang bawat isa sa amin ay makasumpong ng iyong kabanalan, aming Panginoon, ng kagalingan na kailangan namin, O Diyos. Ang aming mga kapatid na bedridden, Lord, sa mga oras na to, Lord, unti-unti mo silang pagalingin. Sa tulong at biyaya mo, kaming lahat na nakakasumpong ng kalakasan at buhay, marami pong salamat, aming Panginoon. Yung pong aming mga lalahanin, yung mga nawalan ng hanap buhay, Lord, palitan mo ng ibang pagkakakitaan ng aming mga kapatid. Yung mga naghahanap ng hanap buhay, Lord, bigyan mo silang na masusumpungan, Lord, higit pa sa nawala sa kanila, aming Panginoon. And let your holy presence, your race of mercy, descend upon us and remain with us, O Lord God. Take away the sins of the soul. Take away our burdens. Take away our fears. Take away all the disease and sickness. Nothing, nothing is impossible with you. Nothing, nothing is impossible with you. I bow down before you, my Lord and my God, with deep faith and love. I believe of your healing grace. Nothing is impossible with you. Take away the sins of the soul. Take away our burdens. Take away our fears. Take away all the disease and sickness. Nothing, nothing is impossible with you. Nothing, nothing is impossible with you. Praise of mercy, God, heal your people. Praise of mercy, God, heal our land. Praise of mercy, heal your people. Praise of mercy, come heal your land. Purihin ka, O Diyos, na buhay, aming Panginoon, ng aming dakilang manggagamot. Lord Jesus, touch mo ng bawat isang mga kapatid namin.
Yung mga may sakit sa mga oras na to, aming Panginoon. Yung mga na-stroke, Lord, may tuberculosis. Yung mga may hepatitis, Lord God, skin disease. Yung mga may heart problem, Lord, hemorrhage. May mga sakit sa ovary, my dear Lord. Yung may mga pneumonia, Lord God, lalo tigit yung mga nasa pasyente ngayon na may COVID, Lord God. May mga psoriasis, rheumatic heart disease, Lord. Yung mga may leukemia, yung may mga lump, Lord, lung problem, high blood and hypertension, dear Jesus. Touch all of them, Lord God. Yung may mga, Panginoon, na acid reflux, comatose. Yung may mga asthma, Lord, back pains, and sinusitis. Dialysis, Lord, nagda-dialysis. Yung mga may diabetes, Lord. May mga depression, my dear Lord God. Lalo tigit ang aming mga kapatid na may mga cancer, dear Jesus. Bigyan mo po sila ng mahaba pang buhay, aming Panginoon. Kung ano man ang karamdaman meron ng bawat kapatid namin, aming Panginoon, wala namang imposible sa iyo. Pagalingin mo at palakasin ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng chance, Lord, na makapaglingkod pa. Makasama ka namin, aming Panginoon. At makasama pa sila nila ng mahaba pa ang kanilang mga mahal sa buhay. At ganon din, dear Jesus, pinagdadasal po namin ang aming mga kapatid na OFW na talagang nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan mo po sila ng tunay na kalakasan kahit na malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Iligtas mo po sila. Ganon din ang kanilang mga mahal sa buhay, O God. Lord Jesus, marami pong salamat sa araw na to. Araw ng pagpapala at himala, O Diyos. Muli, aming Panginoon, ang lahat ng ito ay aming inihiling sa iyong anak na si Jesus nang dahil ang iyong grace of mercy ang siyang laging nagpapagaling sa aming lahat na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng buhay, O Diyos, nagbibigay sa amin ng hininga, nagbibigay sa amin ng pananampalataya at tiwala sa iyo, aming Panginoon. Nothing is impossible with you. Take away the sins of soul. Take away our burdens. Take away our fears. Take away all our sins and sickness. Nothing, nothing is impossible with you. Nothing, nothing is impossible with you. Praise the mercy of your people. Praise the mercy of praise the mercy in your people. Praise the mercy. Come heal your rest. Purihin ang ating Diyos na buhay. Salamat, O Diyos. Alam namin, aming Panginoon, na marami kang pinagaling sa aming lahat sa gabing ito. Nawa lahat po ng makakasumpong ng aming programa, ipuin mo rin po ang kanilang mga buhay. So brothers and sisters in Christ, isa pong pakiusap ulit. No? Maging bahagi po tayo ng kalakasan, kagalingan, pagbabago ng ating mga kapatid. Please share our programs sa ating mga kapatid. No? Ipadala niyo po. No? I-share natin, i-link, ibigay natin yung link sa kanila, mga dear brothers and sisters in Christ. At kayo po ay magiging bahagi rin ng kanilang pagbabago, paggaling, paglaya, my dear brothers and sisters in Christ. So, ang Panginoon ay matutuwa po sa inyo at talagang kalulugdan ng bawat isa sa atin. At ganun din po, inuulit po natin, yung pong mga gusto pong magtayo ng mga clusters ng Divine Mercy, tayo po ay maglalayag sa buong Pilipinas. Basta pumasok lang po kayo sa ating Facebook page at Friends of the Divine Mercy Missionaries. At masusumpungan niyo po yung aming mga programa dyan. So brothers and sisters in Christ,
Huwag natin pong kalimutan at lagi nating tandaan sa araw-araw na walang imposible sa Diyos.